Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Boyong. Taong 1975, probinsya ng Masbate. Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito mula sa isang binatang tila pinagpala ng langit ang angking kakayahan. Nagsimula ang kwento sa kanyang ina na isang magalang, mabait, matulungin na dalaga na itago na lang natin sa pangalang Marie. Mag-isang naninirahan sa maliit na kubo ang dalagang si Marie. Maaga itong naulila kaya naman upang hindi maging pabigat sa mga kamag-anak. Tumayo ito sa sariling mga paa. Sa isang liblib na baryo nakatira ang dalaga. Kilala ito ng lahat sa pagiging mabait. Paglalako ng gulay ang siyang hanap buhay ni Marie kaya naman marami itong kakilala. Bili na ho kayo ng gulay. Sariwa at bagong ani. Mura na, masustansya pa. Pagalok ni Marie sa mga tao. Marami naman ang bumibili sa dalaga kabilang na ang suki niyang si Bitoy. Binatang nagmula sa angka ng mga babaylan. Sigurado ka bang sariwa to? Ayaw kasi nila inang na hindi bagong ani. Alam mo na kapag matatanda, kailangan pili ang kakainin para tumagal ang buhay. Wika ni Bitoy. Aba syempre naman no. Tsaka suki kaya kita. Wala ka pa rin bang tiwala sa paninda ko? Tugon ni Marie. Natawa naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Ngunit lingid sa kalaman ni Marie. Merong lihim na pagtingin si Bitoy. Ngunit hindi lang neto pinapahalata lalo na at iba ang tingin ng mga tao sa pamilya ng binata. O siya, uubusin ko na yung paninda mo para makauwi ka na. Ang init-init kaya. Wika ni Bitoy. Natuwa naman si Marie dahil sa totoo lamang. Pagod na ito sa haba ng lakaran. Kagad namang nagpasalamat ang dalaga at umuwi na ng tahanan. Kahit na mabuti ang pinapakita ni Bitoy sa karamihan, may mga tao pa ring naninira sa pamilya ng binata. Ang iba pa'y binabalaan si Marie. Ngunit hindi yon pinansin ng dalaga dahil kita niya na mabuting tao ang pamilya ni Bitoy. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nahulog na rin ang loob ni Marie sa binata hanggang sa formal nang nangligaw si Bitoy kay Marie. Makalipas ang ilang buwan ay sinagot din ito ng dalaga. Nanirahan ng payapa at simple ang mag-asawa ngunit buhat ng napang-asawa ni Marie si Bitoy. Halos lahat ng bumibili sa kanya noon ay madalas nang humihindi. Gayunpaman nauunawaan ni Marie kung bakit ganon ang turing ng mga tao sa asawa. Hanggang sa isang araw, naisipan ni Marie na magpunta sa bayan upang mamili ng mga kailangan. Nagkataon namang merong pagtitipon kaya nakiusyoso ito. Laking gulat nang marinig ang maling paratang ng kapitan sa kanyang asawa. Aba, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga bata dito sa ating baryo ah. Hindi ba kayo nangangamba? Buhat lamang ng tumungtong yang si Bitoy nagumpisa na ang lahat ng kababalaghan dito sa ating baryo. Panghihikayat ni Hector. Sa puntong yon hindi na napigilan pa ni Marie ang sarili. Kagad sinagot ang mapanghusgang kapitan. Noon pa man. Uso na ang pagkawala ng mga bata ah. Maraming pamilya na ang nagreklamo sa inyo. Pero wala kayong aksyon na ginawa. Tapos ngayon, ibibintang mo sa asawa ko ang kababayaan mo?
Wika ni Marie. Natawa naman si Hector sa sinabi ng dalaga. Bakit hindi namin ibibintang sa asawa mo? Anong malay natin? Baka nagkukunwari lang siyang mabuti, pero nasa ilalim ang kulo. Wika ni Hector. Bakit kaya hindi mo yan itanong sa sarili mo, Kapitan? Kung makapagmalinis ka parang hindi kumalat ang balitang nagmula ka sa pamilya ng aswang ah. Tandaan mo, kahit anong tago mo, nalabas din ang baho. Subukan niyo lamang kantiin ng asawa ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang bagay na yon. Ngayon pa lang mag-isip na kayo. Wala pa si Bitoy. Labis na ang kababalaghang nangyayari dito. Wika ni Marie. Nagsimula ang bulungan at umalis na ang dalaga. Gayunpaman, kahit na nagsalita na ang babae, hindi pa rin tumigil si Hector sa paninira sa asawa ni Marie. Hanggang sa nabilog na nito ang ulo ng mga tao. Isang araw nagpaalam si Marie sa asawa na pupunta sa bayan upang magpatingin sa doktor dahil nagdadalang tao na ito. Naiwan sa kanilang tahanan si Bitoy at pagbalik ni Marie, nakita nitong nasusunog na ang tahanan. Labis ang pag-aalalang naramdaman ni Marie hanggang sa nakita nito ang asawang nakahiga sa lupa at nag-aagaw buhay. Mahal, tumakas ka na. Ilayo mo na sa mga taong yan ang ating anak. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Wika ni Bitoy. Matapos nitong sambitin ng mga katagang yun, binawian ito ng buhay. Labis na puot ang naramdaman ni Marie ngunit nang ibabaw sa kanya ang kabutihan. Nang dahil sa nangyari, maagang nabiyuda si Marie at piniling manirahan sa gubat. Masakit man para sa kanya ang mga nangyari, ngunit ipinagpasa Diyos niya na lamang ang lahat ng yon. Ginawa ni Marie ang makakaya upang mabuhay hanggang sa isang araw. Habang namumulot ng mga tuyong sanga, nakakita ito ng isang tikbalang. Yun ang unang beses na nakakita siya ng ganong elemento. Sugatan ng nilalang at kahit nakakatakot ang itsura, tinulungan pa rin ni Marie ang nilalang at ginamot ang mga sugat. Sino ka? Pakiusap. Huwag mo kong sasaktan. Hindi ako masama. Wika ng tikbalang nang magkamalay ito. Kahit natakot ng bahagya ay sumagot si Marie sa tanong ng nilalang. Ako nga pala si Marie. Naninirahan ako dito sa gubat. Hindi ko sinasadyang makita ka kaya naman ginamot ko ang mga sugat mo. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao eh. Tugon ni Marie. Labis na nagpapasalamat ang tikbalang kay Marie dahil sa pagtulong nito sa kanya. At bilang pagtanaw ng utang na loob, binasbasa ng tikbalang ang bata sa sinapupunan ni Marie at tuluyan na itong nagpaalam. Buhat ng araw na yon, hindi na ng problema pa si Marie sa kakainin dahil tila hindi siya pinapabayaan ng tikbalang tinulungan. Hanggang sa nagsilang na ng sanggol na lalaki si Marie at pinangalanan niya itong Boyong. Binusog ni Marie sa pagmamahalang anak. Ngunit itinago nito ang tunay na nangyari sa asawa dahil sa takot na kamuhian ng anak ang mga tao. Anay, bakit po pala namatay si tatay? Hindi mo po sasabi sa akin eh. Tanong ni Boyo. Mahabang kwento anak eh. Kalimutan na lang natin yon. Ang mahalaga, ligtas tayong dalawa at masayang naninirahan dito sa gubat. Tugon ni Marie.
Bagamat masaya na ang dalawa sa kanilang simpleng pamumuhay, hindi maiwasan ni Boyong na hindi mapaisip kung ano ang meron sa labas ng gubat. Noong maliit pa lamang ito, walang napansin na kakaiba si Marie sa anak. Ngunit nang tumuntong sa tamang edad si Boyong, dito na lumabas ang ginto nitong buhok maging ang taglay nitong kakaibang bilis at lakas. Sa puntong yon, napagtanto ni Marie na espesyal ang anak. Kaya naman minabuti niyang pag-ingatin ito upang hindi mapahamak. Nay, bakit dito tayo sa gitna ng gubat naninirahan? Pwede naman po tayo sa syudad o kaya sa bayan. Bakit dito mo po napag-isipang manirahan? Tanong ni Boyong. Hindi nga pwede, anak. Espesyal ka at maaari kang mapahamak kapag nalaman ng mga taong kakayahan mo. Maaaring ilayo ka nila sa akin o di kaya pag-eksperimentuhan. Inaalala ko lamang ang kapakanan mo. Kaya makinig ka sa lahat ng sinasabi ko, ha? Tugon ni Marie. Pero nay, pwede naman po na kontrolin ko ang kakayahan ko. Nais ko rin pong makasalamuhan ng ibang tao. Wika ng binata. Anak, hindi mo kayang kontrolin ang kakayahan na meron ka. Kaya naman pakinggan mo na lang ako, ha? Ayoko ng mahabang usapan. Sige na, magpahinga ka na. Tugon ng ina. Hindi na nagsalita pa si Boyong. Hindi na rin pinagpilitan pa sa ina dahil natatakot ito na magalit si Marie. Nang araw na yun, ramdam ni Boyong na tila may kulang sa kanya na parabang wala siyang karapatang mamuhay ng normal dahil sa kakayahang ipinagkaloob sa kanya. Sa puntong yun, nagpakita na ang tikbalang kay Boyong. Bakit tila malungkot ka? Hindi ba't dapat lang masaya ka dahil may kakayahan kang wala ang iba? Tanong ng tikbalang. Napatayo ang binata. Napatras pa ito dahil sa gulat. Nanlaki ang mga mata na dinuro ni Boyong ang nilalang at nangangatog ang tuhod. Teka, sino ka? Anong klaseng nilalang ka? At bakit alam mo ang kakayahan ko? Masama ka, no? Isa ka sa mga sinasabi ni nanay. Wika ni Boyong. Dinampot nito ang patpat at hinampas ang nilalang. Natigilan ang tikbalang at bigla na lamang itong nawala. Napakurap-kurap pa si Boyong at mabilis na kumaripas ng takbo pauwi ng tahanan. Napansin naman ni Marie na namamawis ang anak at bakas sa mukha ang kaba. O anak, anong nangyari sa'yo? Bakit parang kabado ka dyan? May nangyari ba? Tanong ni Marie. Naupo pa ito sa tabi ng anak at tinawakan ang noo. Nang mga oras na yon, hindi alam ni Boyong kung sasabihin ito sa ina ang nakita. Ano kasi na Paano ko ba sasabihin? May nakita po ko na kakaibang nilalang. Kalahating tao at kalahating kabayo. Alam niya po yung kakayahan na meron ako pero nung tinanong ko siya, bigla na lang siyang nawala Tugon ni Boyong. Natahimik si Marie sa sinabi ng anak. Napaisip ito at naalala ang tikbalang na nagbasbas sa anak. Tikbalang? Anak, kapag nagpakita siyang muli sa'yo, tanungin mo kung paano mo makokontrol ang kakayahan na meron ka, ha? Siya lang ang makakasagot sa bagay na yon. Dahil ang tikbalang na nagpakita sa'yo ang nagbigay sa'yo ng kakayahang taglay mo. Wika ni Marie.
Natahimik na lamang si Boyong sa sinabi ng ina. Para itong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil nasa harapan niya na kanina ang kasagutan sa lahat ng katanungan. Ngunit napangunahan siya ng takot at paghihinala. Matapos ang araw na yun, nagsanay si Boyong. Sinubukan nitong kontrolin ang kakayahan upang paboran na siya ng ina na makalabas sa gubat. Ngunit hindi nagtatagumpay ang binata dahil hindi nito magawang kontrolin ang kakayahan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad sa gubat, narinig ni Boyong ang mga tawanan sa bandang ilog kaya naman dali-daling sumilip doon ang binata. Ngunit lingid sa kalaman, narinig ng mga ito ang kanyang pagdating. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo kami pinapanood? May balak kang masama sa amin ano? Tanong ng lalaki. Wala no. Nagtataka lang ako na may mga taong naliligo dito sa ilog. Samantalang wala pa ako nakita noon ditong dumayo eh. Tugon ni Boyong. Tumawa naman ang lalaki at kagad kwinelyuhan si Boyong. Hindi kami ordinaryong tao. Kaya naman wag kang umasta na parang mababa kaming uri ah. Banta ni Tomas. Ibig sabihin, may kakayahan din kayo? Mga espesyal din ba kayo kagaya ko? Tanong ni Boyong. Hindi na nito naisip pa ang sinabi ng ina. Dahil sa labis na tuwa ni Boyong na sa wakas, may nakilala na ito na kapareho niya. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na masama ang kanyang nakasalamuha. Espesyal kagaya mo? Bakit? Ano bang meron ka? Ipakita mo nga sa amin? Wika ni Tomas. Kagad namang ipinagmalaki ni Boyong ang kakayahan. Kaya naangasan sa kanya sila Tomas. Sinuntok ng mga ito si Boyong at pinagtulungan ngunit hindi nila nagawang mapatay ito. Hindi naman ako nagmamayabang. Gusto ko lang magkaroon ng kaibigan kaya sana huwag niyo naman akong pagtulungan. Wika ni Boyong. Sa puntong yon gigil na ang mga ito na patayin si Boyong. Ngunit naisip ni Tomas na alamin na muna ang kahinaan ng binata. Kaya naman kinaibigan nito si Boyong. Pasensya ka na nga pala sa ginawa namin. Nais ko kasi na ako lang ang siyang malakas sa lahat eh. Kaya naangasan ako sa pinakita mo. Kung nais mo kami maging kaibigan, sundin mo lang lahat ng sasabihin o iutos namin. Wika ni Tomas. Napangiti naman si Boyong. Malugod nitong sinusunod ang utos nila Tomas. Napadalas ang pag-uwi nito ng hating gabi kaya naman nagtataka na si Marie. Anak, ano bang pinagkakabalahan mo? Palagi kang umaalis at madalas hating gabi ka na umuwi. Tanong ni Marie. Napakamot sa ulo si Boyong na tila nairita ito sa tanong ng ina. Wala ho na eh. Mamasya lang naman po ako sa gubat eh. Nagsasanay po akong kontrolin yung kakayahan ko. Pagpapalusot ni Boyong. Napatango na lamang si Marie ngunit alam nitong nagsisinungaling ang anak. Kinabukasan. Matapos ang gawain sa tahanan ay mabilis na umalis si Boyong. Lingid sa kalaman nito na sinundan siya ng ina. Pagsapit ng gabi pinagsabihan ni Marie ang anak at binalaan ito. Kaya pala abala ka dahil sa mga kaibigan mo. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Sinabihan na kitang mag-iingat ka. Masama ang kutob ko sa mga kasama mo kanina. Kaya habang maaga pa, layuan mo na sila.
Wika ni Marie. Pero nay, mga kaibigan ko po sila. Kagaya ko na espesyal din. Tugon ni Boyong. Napakunot ang noo ni Marie sa sinabi ng anak. Espesyal? Anong sinasabi mo, anak? Kagaya mo ba na may kakaiba din silang kakayahan? Muling tanong ng ina. Mga abwak po sila, nay. Hindi sila ordinaryong tao pero mabuti po sila. Tugon ni Boyong. Abwak, anak? Aswang ang mga yun. Anak, layuan mo sila, hindi magandang kasama mo ang kampo ng kasamaan. Muling wika ni Marie. Hindi nga po sila masasama, nay. Mabuti po silang tao at mga kaibigan ko sila. Hindi niyo po ba yun naiintindihan? Ikaw ang makinig sa akin, anak. Intindihin mo ang sinasabi ko. Habang maaga pa, layuan mo na sila. Hindi magandang makipagkaibigan sa mga ganong uri ng nilalang. Ngayon pa lang, anak, binabalaan na kita. Sana sundin mo ko bago pa may mapahamak sa ating dalawa. Pagpupumilit ni Marie. Ngunit sa puntong yon hindi pinakinggan ni Boyong ang ina. Sinabi pa nito sa mga kaibigan ang sinabi ni Marie. Naku, makasarili ang nanay mo. Masyado siyang takot na mawala ka sa kanya. Kaya sinisiraan niya kami sa'yo. Wika ni Tomas. Alam ko naman na mahal lang ako ni nanay. Pero masyado na siyang mahigpit minsan eh. Nasasakal na ako sa ginagawa niya. Tugon ni Boyong. Eh di, sumama ka na lang sa amin. Hayaan mo na yung nanay mo na mapagtanto na mali ang ginagawa niya sa'yo. Muling wika ni Tomas. Natahimik si Boyong at sumama ito sa kaibigan. Lingid sa kalaman ng binata may masamang plano ang mga ito. Dinala nila si Boyong sa kuta ng mga aswang. Dito isinagawa ng mga ito ang masama nilang plano. Nagpunta ang mga kasamahan ni Tomas sa bahay ni Marie. Pinaslang nila ito. Samantala sa kabilang banda, nang makarating sa kuta ng mga aswang ay pinagtulungan ng mga ito si Boyong. Teka, bakit niyo ginagawa to? Pakawalan niyo ako dito. Tama nga si nanay. Masasama kayo. Hindi ako dapat nagtiwala sa inyo. Wika ni Boyong. Masyado ka kasing tiwala. Nga pala, susunod ka na sa nanay mo. Dahil ang kuwebang ito ang iyong magiging libingan. Wika ni Tomas. Kinulong ng mga ito ang binata. Sa loob ng kuweba ay may mababangis na hayop. Labis na takot ang nararamdaman ni Boyong ngunit tinulungan ito ng tikbalang upang makatakas. Nang makaalis sa pinagkukulungan, dumiretso kagad si Boyong sa kanilang tahanan. Dito na nakita ng binata ang walang buhay na ina. Kung pinakinggan mo sana si Marie, hindi sana nangyayari ang bagay na ito. Ganun pa man, naway maging aral sa iyo ang mga naganap. Wika ng tikbalang. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako magigante. Gusto kong malaman kung ano nga ba ang nangyari sa nakaraan. At kung paano namatay ang tatay ko at sino ang dahilan. Wika ni Boyong. Ang iyong ama ay isang babaylan. Kagaya ng iyong ina, pinaslang ito ngunit ang kaibahan ng iyong ama. Pinatay ng taong bayan. Ngunit nabilog lamang ang utak ng mga ito ng tatay ni Tomas.
na siyang pumaslang din sa iyong ina. Tugon ng tikbalang. Binalot ng galit ang puso ni Boyong. Ngunit pinaalalahanan ito ng tikbalang kaya naman kumalma ang binata at nag-isip ng plano. Paano ko gagamitin ang kakayahang pinagkaloob mo sa akin? Sinabi sa akin ni nanay na ikaw ang nagbasbas sa akin. At ikaw lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Tanong ni Boyong. Dito na pinaliwanag ng tikbalang ang kakayahan na meron ang binata. Sige, tuturuan kita kung paano kontrolin at gagamitin ang iyong kakayahan ng tama. Huwag kang mag-alala. Dahil sa laban mo, ako ang gagabay sa iyo. Wika ng tikbalang. Buhat ng araw na yon walang sinayang na oras ang dalawa at sinanay ng tikbalang ang binata. Lahat ng kakayahan na meron ang tikbalang ay tinuro nito kay Boyong. Hanggang sa nalaman ng binata ang lahat. Makalipas ang ilang taon na pagsasanay naging dalubhasa na ito. Handa na akong harapin ang mga nilalang na pumatay sa mga magulang ko. Sisingilin ko sila at pagbabayarin sa kanilang mga kasamaan. Sisiguraduhin ko na wala silang maaagrabyadong iba at puputulin ko na ang kasamaan nila. Wika ni Boyong. Binabati kita dahil napagtagumpayan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Bilang gantimpala, pinagkakaloob ko sa iyo ang bertud ko na magagamit mo kapag nagharap na kayo nila Tomas. Huwag kang mag-alala dahil palagi akong nakabantay sa iyo. Tugon ng tikbalang. Matapos ang ilang taong pagsasanay, handa na si Boyong harapin ang mga pumatay sa mga magulang. Sinamahan siya ng tikbalang sa paglalakbay. Nang marating nila ang kuta ng mga aswang, kagad na sumugod si Boyong. Nakita niya si Tomas at Hector kasama ang kanilang mga kasamahan. Dito pa lamang nakilala ni Boyong ang dahilan kung bakit hindi niya nakasama ang ama. Oh, nandito ka na, Boyong. Hindi ka ba natatakot mamatay? Mapalad ka nung una dahil nagawa mo pang makatakas. Pero ngayon, huwag ka nang umasa. Wika ni Tomas. Hindi ako natakot na kalabanin kayo. Dahil sa inyo, nawala ang mga magulang ko. Ngayon, pagbabayarin niyo ang mga kasamaan niyo. Tugon ni Boyong. Nagsimula ang labanan. Ginamit ni Boyong ang kanyang mga kakayahan. Tinulungan siya ng tikbalang sa pamamagitan ng mga mahiwagang lakas. Nang mapansin ni Boyong si Hector na papasugod sa kanya, kagad itong sinalubong ni Boyong. Sinuntok nito sa ulo ang nilalang. Napahinto si Hector dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito sa ginawa ni Boyong. Habang si Tomas naman, nagtangkang suguri ng palihim si Boyong gamit ang kakayahan. Ngunit hindi naman nagpatalo si Boyong. Ginamit niya ang bilis upang makaiwas. Hindi kami papayag na wakasan mo ang aming pamumuno sa lugar na ito. Kung napatay ko ng walang kahirap-hirap ang ama mo, sisiguraduhin kong ganun ka rin. Wika ni Hector. Mali ka dahil ang tatay ko hindi lumaban. Bagkus tinanggap nito ang ginawa sa kanya ng mga tao para protektahan kami ni nanay. Pero ako ang sisingin sa kasamaan niyo. Mula sa araw na ito, magtatapos na ang pamumuno niyo dito.
Tugon ni Boyong. Kumilos ito ng mabilis. Sa tulong ng tikbalang ay nasaksak nito sa puso si Hector ng walang kahirap-hirap. Ama, imulat mo ang mga mata mo. Huwag ka magpapatayag sa kanya. Wika ni Tomas. Tanggapin niyo na lang na mas malakas ako kumpara sa inyo. Marami na kayong kinuhang buhay. Kaya, maniningil lang ako. Wika ni Boyong. Dahil sa sobrang galit ni Tomas, dali-dali nitong sinugod si Boyong. Ngunit sinalubong naman ito ng binata. Nakadampot ito ng dalawang matulis na kawayan. Dali-daling itinarak sa kamay ng nilalang. Hindi. Hindi ako padadaig sa'yo. Kaya ko pang lumaban. Sa puntong yon nagbago ng anyo si Tomas at tinawag ang iba nitong kasamahan. Nagulat si Boyong. Isa-isa nitong kinakagat ang mga kasamahan. Tila iniinom ang mga dugo. Nagulat si Boyong nang makita ang pagbabago ng anyo ni Tomas. Mas lalong naging pula ang mga mata. Naging itim ang balat na tila bakal. Lumalabas ang mga pagbabago sa panlabas nitong anyo. At ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis. Hindi ako padadaig sa'yo, Boyong. Mas lalong tumaas ang lakas ko nang dahil sa pag-inom ko ng dugo ng mga kalahi ko. At sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang kanilang mga sakripisyo. Wika ni Tomas. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi din masasayang ang lahat ng pinagpaguran ko. Tatapusin ko ang lahat ng kasamaan mo. Tugon ni Boyong. Buong akala ng binata ay napatay na ni Tomas ang mga kalahi. Ngunit habang naglalaban, nagpakita pa ang ibang mga kasamahan ni Tomas. Mga manananggal, pati na rin ang mga tiktek. Nilabanan ng mga ito si Boyong. Ngunit hindi ito pinalagpas ng binata. Sa gitna ng labanan, nagpakita ang isang matandang lalaki. Ang mga mata ay naging puti, maging ang balat nito. Sinubukan nitong kitilin ang buhay ni Boyong ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Mas talo lamang nag-init si Boyong na ubusin ang lahi. Nang mahawakan ng binata sa leeg si Tomas, ubod ng lakas niya itong sinakal hanggang sa nawala ng buhay. Matapos ang ilang oras na labanan, tuluyan ang napabagsak ni Boyong si Tomas at Hector, maging ang iba pa nitong mga kalahi. Hindi na sila nakakilos pa at nakatayo dahil winakasan na ni Boyong ang buhay ng mga ito. Bayad na ang mga kasalanan ninyo. Hindi na kayo makakapinsala pa sa ibang tao. Nabigyan ko na din ng hustisya ang mga taong pinaslang nyo, lalo na ang mga magulang ko. Wika ni Boyong. Nagawa mo na, Boyong. Natupad mo na ang iyong hangarin. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iyong kapwa at nawa gamitin mo sa tama ang kakayahang pinagkaloob ko sa iyo. Paalala ng tikbalang. Matapos ang labanan, nagpahinga si Boyong kasama ang tikbalang. Nagpa siya itong mamuhay sa gubat upang magpatuloy sa buhay. Nang makarating sa gubat, nagtayo ito ng isang maliit na tahanan. Tinulungan siya ng kaibigang tikbalang sa pagtatayo. Salamat nga pala sa tulong mo, tikbalang. Hindi ko makakalimutan ng kabutihan mo. Pagpapasalamat ng binata. Walang anuman, Boyong.
Ang mahalaga, natupad mo ang iyong hangarin. Magpatuloy ka sa iyong buhay at huwag mong kalimutan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. At sa oras na kailangan mo ng aking tulong, darating ako. Tugon ng tikbalang. Mula ng araw na yon, nagpatuloy si Boyong sa buhay sa gubat. Palihim itong tumutulong sa mga nangangailangan. At sa kasalukuyang taon, nagkaroon na ng sariling pamilya si Boyong. Ngunit nanatiling lihim ang mga karanasan. Inilahad niya ang kwento sa atin upang magbigay aral sa pakisuyong itago na lang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bukidnon. Nang mga panahong ito, pa-extra-extra lamang sa trabaho si Leo. Wala itong permanenteng trabaho, kaya madalas ay kapos sa pera. Binata pa si Leo at wala pang pamilya. Kaya nga lang, gusto niyang makatulong sa mga magulang at kapatid. Nais sana ng binata na magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya. Kaya kahit maliit ang kita, masilayan lamang na nakakaraos ang pamilya. Masaya na ito. Siya nga pala, isang profesional na boksingero si Leo. Nagkaroon lamang siya ng malaki-laking kita kapag sumasali sa pesta. Kaya kapag may nababalita ang palaro, dumadayo pa ito ng ibang lugar para sumali. Sa tuwing nananalo, nalabas sila ng pamilya para mamasyal. Ngunit hindi naman araw-araw ay pista. Kaya kahit anong racket ay pwede na. Isang araw meron itong nakilala na isang mayamang pamilya. Mag-asawang matanda at may dalagang anak. Nakilala niya sa pinapasukang kainan. Merong inaalok na trabaho ang mag-asawa sa kanya na maging isang caretaker sa kanilang lumang tahanan. Malaki ang ipapasahod ng lalaki sa kanya na tawagin na lang natin sa pangalang Serkario. Triple kumpara sa kinikita niya sa restaurant. Ayon dito, wag na itong mag-alala sapagkat pinagpaalam na siya nito sa amo. Kukunin si Leo at meron ng taong ipapalit sa kanya. Nagtataka ang binata dahil tila kailangan talaga nila. Unang beses pa lamang nakita ni Leo ang mag-anak. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka kung paano siya nakilala ng mga ito. Sir Carrio, itatanong ko lang po sana kung paano niyo ako nakilala. Nagkita na po ba tayo noon? Pag-iisipan ko po muna yung alok niyo sa akin ha. Wika ni Leo. Natawa naman si Sir Carrio habang sinasabing, "Naku iho, wag mo nang pag-isipan yan. Malaki talaga ang ipapasahod ko sa'yo. Sa katunayan ibibigay ko na ngayong araw. Nakilala kita dito mismo sa restaurant. Nakita ko ang kasipagan mo kaya natanong kita sa manager mo. Ikaw ang nakikita kong nararapat na magbabantay ng aming tahanan. Huwag ka lang mag-isip pa. Tanggapin mo na ang biyaya. Pumasok ka na sa akin bilang caretaker." Tugon ni Mang Carrio. Sabay abot sa kanya ng sobre. Nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang 30,000. Napakalaking halaga nito para sa kanya. Dagdag pa ni Sir Carrio, unang sweldo pa lamang niya ang laman ng sobre. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata at tinanggap ang binigay na trabaho sa kanya.
Sa ngayon ito na ang huling araw mo sa restaurant. Pumirma ka na ng pag-alis dahil mamaya dadalhin na kita sa pagbabantayan mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka pa kagad magsisimula. Ipapakita ko lang at ipapaliwanag ang mga dapat mong gawin. Pagsasalaysay ni Sergio. Yun nga ang ginawa ng binata. Matapos gawin ang dapat tapusin, sumakay ito ng sasakyan ng mag-anak. Dinala ang binata sa lokasyon ng pagbabantayan. Nagtataka si Leo nang makarating sa isang liblib na lugar. Sa isip-isip ng binata, sa kabila pala ng karangyaan ng mag-anak ay mas pinipili nito ang tahimik na lugar. Makaraan ng isang oras, bumaba na sila sa tapat ng tahanan. Malaki ito at may 4 na palapag. Bagamat luma na ang itsura, halatang maganda ang loob ng tahanan. Ang sabi ni Sergio, may bago silang tirahan sa kabilang lugar. Gusto na sana nilang ibenta ang lumang tahanang yun. Kaso nga lang hanggat wala pang bumibili, kailangan merong magbabantay. Kaya kita pinagkakatiwalaan, Leo, dahil nakikita ko na isa kang mabuting tao. Dagdag pa ni Sergio. Nang mga oras na yun, meron pang nagbabantay na gwardya kaya hindi pa nakatoka si Leo. Ngunit ng mga sumunod na araw, lilipat na ang gwardya sa pinatayong eskwelahan na magtatrabaho at siya ang magiging kapalit. Kaya ang nangyari, ilang araw itong nakapahinga at hindi na pinapasok pa ni Sergio. Naipasyal niya ang pamilya gamit ang sweldo at kumain sa masasarap na kainan. At noong makauwi sa tahanan, pinapalalahanan siya ng mga magulang. Dapat kinuha ka na lang na gwardya, anak. Sana'y meron kang armas dahil ikaw lang mag-isa. Kung mga caretaker kasi, walang dalang proteksyon Mangangalaga ka lang ng bahay. Mag-iingat ka na lang doon, anak, ha. Liblib pa naman doon. Wika ng amang si Mang Pablo. Magdala ka na lang ng pamalo, anak. I-text mo na lang yung kapatid mo kapag meron kang kailangan. At kami na lang ang magdadala. Dagdag ng ina na si Aling Roda. Maliwanag na yatay. Pero huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Saka meron akong allowance na iniwan ng amo ko. At para saan ba't naging boksingero ako? Walang makakapanloob sa bahay na yon. Dadaan muna lahat sa nagbabaga kong kamao. Pagmamalaki ni Leo. Natawa naman ang mga magulang sa kanya. Ikaw talaga, anak. Papagbiro ka, ha. Pero hindi yun ang inaalala ko. Dito sa probinsya, hindi lang masasamang tao ang higit na kinakatakutan. Meron pang iba. At alam kong alam mo yon. Wika ni Mang Pablo. Kaya sumariwa sa isipan ni Leo ang kaliwat ka ng pagkawala ng mga bata at dalaga. Ang pinaghihinalaang gumawa nito sa kanilang lugar. Pangkat ng mga aswang. Meron nang nagpatunay na mga aswang ang may utak sa krimen. Isang gabi, may isang residente na naging saksi sa pagdukot sa isang bata. Nakasakay ng van at nasa anyong halimaw. Kaya tuwing gabi, wala nang makikitang gumagalang mga tao dahil sa takot. Pero natawa lamang si Leo habang nagsasabing, alam naman natin po ang mga pangontra laban sa mga nilalang na yun Kaya kapag nagumpisa na ako sa trabaho, magdadala na lang po ako ng proteksyon. Wika ni Leo. Napanatag naman ang isipan ng mga magulang.
Biglang niyakap ng binata ang ama't ina at sinabi na kakayanin niyang lahat para sa mga ito. Ayaw na ng binatang makita na mukha silang kawawa kagaya ng dati. Lumipas pa ang ilang araw, hanggang sa sumapit na ang pagbabantay sa malaking tahanan. Sa umaga hanggang tanghali, naglilinis siya hanggang sa makakaya. Kasama na rin ang pahinga roon. Samantalang tuwing hapon hanggang gabi, ng mga oras na yon siya ang nagbabantay kasama na ang pagluluto. Makaraan ng 1 linggo, meron siyang nasagap na balita. Meron na namang dalaga at batang dinukot ng isang nilalang. May residente muling nakasaksi. Ang sabi ng mga ito, mga impakto ang dumudukot. Pulang-pula ang mga mata, maitim at sabog ang buhok. Ayon sa tindera na kanyang madalas na pagbilhan ng merienda, na ang pangalan ay Aling Caridad. Alam mo anak, naniniwala ako na aswang ang may gawa nun. Pero hindi pinaniniwalaan ng mga otoridad. Sa tingin ko, nag-iba na sila ng pamamaraan. Nagkukunwaring mandurukot para itago ang kanilang sekreto. Alam mo naman sa panahon ngayon, laganap na rin ang kriminalidad. Kaya paniniwalaan ng mga tao na sindikato ang may gawa kahit na ang totoo ay hindi. Dahil dyan magiging sunod-sunod na ang pambibiktima ng nilalang. Nandurukot sila ng tao para gawing pagkain at pampalakas. Lalo na yung mga dalaga. Dahil yun yung inaalay ng mga aswang sa kanilang Diyos. At kahit ganun man na puro babae at bata ang binibiktima, huwag kang magpapakampante iho Mag-iingat ka pa rin. Wika ni Aling Caridad. Abay, oo naman po. Tuwing umaga hanggang 3:00 lang naman po ako lumalabas eh. Lalo na kapag bumibili ako ng masarap na banana cue at bibingka sa inyo. Tuwing gabi po, hindi na talaga. Nasa loob na lang po ako ng bahay niyan. Tugon ni Leo. Natanong naman ni Aling Caridad kung nasaan ang amo. Ang sabi ng binata, nasa kabilang bayan. Hindi niya alam ang eksaktong lugar dahil hindi naman sinabi sa kanya. Ang sabi po kasi ng amo ko, meron silang bagong bahay sa kabilang bayan. Kailangan din pong magdagdag ng gwardiya sa kanilang bagong bukas na eskwelahan eh. Kaya yung dati pong nagbabantay ng bahay, lumipat na po doon. Ako naman po ang pumalit. Wika ni Leo. Tinitigan siya ng seryoso ng matanda. Hindi nagtagal, meron itong sinabi sa kanya. Wala ka bang baril iho? Wala bang binigay sa iyo ang amo mo? Kasi noong hindi ka pa nagbabantay dyan sa lumang bahay, hindi sa tinatakot kita Pero tuwing gabi, kapag nasilip ako sa bintana, meron akong nakikitang isang taong maitim na nasa tuktok ng bubungan. Ang hinala ko nga, baka tawiran ng aswang yung bahay. Dahil ang likod nun ay puro kakahuyan na. Tugon ng matanda. Dahil sa narinig, nakadama si Leo ng kakaibang kilabot. Pero nakakapagtaka na wala siyang nakikita tuwing gabi. Ngunit may posibilidad na totoo ang sinasabi ng tindera. Dahil liblib nga ang lugar. Pero hindi nagpadaig sa takot ang binata. Kaya naman, sinabi niya kay Aling Caridad na paghahandaan na lamang ang nilalang. Sa kamukhang hindi naman ang gagambala. Dahil sa ilang linggong pagbabantay, naging maayos naman ang lahat. Ngunit yun ang buong pag-aakala niya. Subalit paglipas ng ilang araw at gabi, dito niya unti-unting nararamdaman ang sinasabi ni Aling Caridad. Isang gabi,
habang naglilibot sa buong paligid. May kumalampag sa loob ng underground. May lihim na pintuan roon at alam niyang nakakandado ito. Pero ng mga oras na yon, nang lapitan niyo ng binata, nagulat siya nang masilayan na nakabukas ang pintuan at nalanghap ang lansa ng lugar. Hindi sigurado si Leo kung anong nasa loob, pero gusto niyang tignan para makasigurado. Gamit ang flashlight, inilawan niya ang paligid habang pababa ng hagdan. Noong naroon na, nalaman niyang mga sirang kagamitan pala ang nakatambak doon, kagaya ng lumang telebisyon, basag na banga at mga karton. Sinigurong walang kung ano sa loob kaya nilibot pa rin niya ang lugar. Maputik sa pinakaloob at meron siyang napansin ay kinagulat. Maraming nagkalat na buhok sa lugar. Sa kanyang palagay, sa babae galing dahil mahaba. At sa pinakasulok ng lugar, merong maliit na pintuang nakasara. Subalit hindi na niya pinuntahan dahil mabaho at malamok. Umakyat na ito ng hagdan para lumabas. Nakita niya ang susi. Kaya muli niya itong kinandado para hindi na bumukas ang pintuan. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ito nabuksan. Sa pakiramdam niya, hindi lamang siya ang tao sa bahay. Baka meron itong kasama ng hindi namamalayan. Iniwasan niyang mag-isip ng kung ano-ano. Sa kanyang sarili, baka hindi lang siya sigurado kanina at bukas pala talaga ang pintuan. Bumalik na ito sa kanyang pwesto at napagpasyahang humiga. Total maayos na ang dapat trabahuhin. Kaya matutulog na ito. Kinabukasan, naubos na ang stock ng bigas kaya naisipan niyang pumunta ng palengke. Habang naglalakad, nagtataka ang binata kung bakit maraming tao ang nagkukumpulan sa tabing ilog. Lumapit siya para alamin ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita. 3 lalaki ang palutang-lutang sa ilog. Kapwa walang buhay ang mga ito at bawas na ang katawan. Hindi sigurado si Leo sa nakita pero yung isang lalaki, tila pamilyar sa kanya. Ito yung dating nagbabantay sa lumang tahanan. Pero inisip niya na baka kamukha lamang ito. Ngunit ang sabi ng mga tao sa lugar, biktima ito ng aswang. Hati ang opinyon ng mga tao. Meron ding nagsasabi na baka may nagpapatay sa 3 lalaki. Hindi niya naiwasang mangamba. Lalo na't yung mga aswang pala ay walang pinipili. Mapalalaki man o babae. Tila mababaliw siya sa tuwing nakikita ang dilat na mga mata ng bangkay. Makikita ding namatay ang 3 sa paghihirap. Kaya nilisan niya na ang lugar para mabawasan ang takot na nararamdaman. Nang makauwi, nagluto na ito ng makakain. At habang nanananghalian, muli na naman siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa underground. Mas malakas ito kumpara noong nakaraan, kaya kagad niya itong pinuntahan. Nagdala ito ng pamalo dahil malakas ang kutob. Meron ng maling nagaganap. Pagpunta niya sa lugar, tama nga ang hinala. Meron muling nagbukas ng pinto. Kaya humugot siya ng lakas ng loob para bumaba ng hagdan at libutin ang pinakaloob. Pagkababa sa lugar, may nakita itong sira-sirang damit sa sulok. Kagad niyang nilapitan para tignan. Namutla ang binata nang makitang may bahid ng dugo ang damit. Hindi nagtagal, napasubsob siya nang merong umatake sa likuran. Kumirot ang likod dahil sa ginawang pagkalmot ng nilalang.
rinig niya ang lakas ng pag-aangil nito. Pagkalingon niya, nakakita siya ng isang itim na pusa. Nalilisik ang mga mata at triple ang laki kumpara sa ordinaryo. Muli itong umatake. Kaya naman hinampas ng binata sa ulo. Napatras ito hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo. Nagsilagutukan ang mga buto habang lumalaki ang itsura. Ilang sandali lang. Naging isang itim na nilalang na nanlilisik ang mga mata. Muli itong lumusob sa kanya ngunit pinagpapalo niya sa katawan. Mabuti na lang. Matibay ang kanyang 2x2 at kahit matigas ang katawan ng nilalang, hindi ito nababali. Muling umurong ang aswang ngunit sa sumunod na paglusob nito, nabitawan niya ang pamalo. Kaya pinagkakalmot siya ng nilalang. Mabuti na lamang ay naiiwasan niya ang bawat pag-atake. Ginantihan niya ito ng suntok kaya hindi siya napuruhan. Nakalmot lamang siya sa dibdib pero hindi niya ito ininda. Nang makahanap ng tiyempo, dali-dali itong umakyat sa hagdan. At nang makalabas ay nilak ang pintuan. Narinig niya ang pagkalampag ng nilalang habang humahangos. Gusto nitong makalabas para mapatay siya. Hindi naman niya alam kung saan galing yung aswang. Pero wala na itong nasa isip na mga oras na yon, kundi ang makalis sa lugar. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ang amo. Kaya nang makauwi sa sariling tahanan, sinabi niya ang nangyari sa mga magulang. Mabuti na lamang ay naniwala sa kanya ang ama't ina. Kung gano'n anak, huwag ka nang bumalik doon. Mabutit nakaligtas ka. Mukhang masama ang intensyon sa'yo ng karyo na yun . Mga aswang pala ang pamilyang yon. Siguradong kapag nalaman ng mga hayop na yun na umalis ka na ng lugar, hindi ka nila lulubayan. Ikaw na sana magiging pagkain nila. May dahilan kung bakit kinuha ka nilang caretaker. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga nakakaalam. Wika ni Mang Pablo. Mabuti pang maliit lang ang kinikita mo, anak. Kesa naman mawala ka sa amin. Salamat sa Diyos dahil iniligtas ka niya at hindi ka napano. Huwag ka nang mabahala na baka balikan ka ng aswang na yon, anak. May makakatulong sa atin. Dagdag ni Aling Roda. Kaya ng araw na yon, kagad silang dumiretso sa isang kakilalang albularyong matatagpuan sa ibayong lugar. Ang pangalan ng manggagamot ay si Mang Diosdado. Balitang-balita di na may alam ito sa pangkukulam. Nang makarating sa bahay ng matanda, kumatok sila sa pintuan. Kagad naman silang pinagbuksan at nagtanong kung ano ang kanilang sadya. Sinabi naman ni Leo ang karanasan. Kaya dali-dali silang pinatuloy ng manggagamot. Maupo muna kayo at siya nga pala. Sa palagay ko, nais ka nilang hawaan, iho. Dahil malakas ang pangangatawan mo at yan ang gusto ng mga aswang. Nais nilang magkaroon ng malakas na lahi kaya ikaw ang kanilang napili. Yung aswang sa underground ay kagaya mo rin. Dating tao at nagbabantay rin sa lugar na yon. Kaso nga lang, nahawaan na ito kaya siya naging impakto. Yun ang sinasabi ng mutya ko sa akin. Wika ni Mang Diosdado. Dagdag pa ng manggagamot. Para malinaw ay magsasagawa ito ng tawa sa kanya. Pumayag naman si Leo para malaman ang pagkatao ng amo. Matapos ang pagtatawas, nalaman ng matanda ang resulta. Ayon dito, modus na talaga ng mag-anak ang paghahanap ng tao para hawaan o hindi kaya gawing pagkain.
Malaki ang posibilidad na sa kabilang lugar ay ganun din ang kanilang ginagawa. Samantalang yung mga natatagpuang patay sa lugar, kagagawa ng mga aswang na nasa lumang tahanan. Pero yung aswang na yon ay wala siyang balak patayin. Napag-utusan lamang ito ni Karyo para hawaan ang binata. Para matuldukan na ang kasamaan ng pamilyang yun, kailangang mapatay ko muna yung aswang sa lumang bahay. Mamayang gabi, pupuntahan natin ang lumang bahay na yon. Wika ni Mang Diosdado. Teka, sigurado po ba kayo na kaya nyo na kayo lang mag-isa? Tanong ni Leo. Sumagot ito na kaya dahil sa gabay ng mutya. Makapangyarihan ito at walang sino mang alagad ng dilim ang makakatalo. Pinaniwalaan naman ito ni Leo. Nakiusap sa kanya ang matanda na samahan siya mamaya dahil meron itong ipapagawa sa kanya. Pumayag naman ang binata dahil gusto niyang tulungan ang manggagamot. Hanggang sa sumapit na ang gabi, pumunta na silang dalawa sa lugar. Nakapagtatakang nakasara na ang pintuan at halatang merong naglock sa labas. Ibig sabihin, may dumating na tao at sinarado ito. Naiwanan ni Leo ang susi habang tumatakbo kanina. Maya-maya pa, umikit ang matanda at makaraan nito ay merong sinabi sa kanya. Wala na yung aswang sa loob. Pinalam niya kay Karyo na nakatakas ka. Alam niyang magsusumbong ka kaya umalis na yung nilalang. Pero wag kang mag-alala. Nakikita ko sa tulong ng mutya ang mga naiwan nilang bakas sa lupa. Magagamit ko ang mga ito para maturuan sila ng leksyon. Wika ni Mang Diosdado habang kumukuha ng kapirasong lupa sa bakuran. Matapos yun ay umuwi na sila. Sinabi ng matanda na siya na ang bahala at bumalik na ng tahanan. Kaya nagtiwala ang binata sa manggagamot. Makaraan ng ilang araw, binalikan niya ang albularyo. Nakita niya sa mesa ang 4 na garapon na may 4 na manika at may nakatuhog na maraming karayom. Nagtanong pa si Leo kung anong ginawa nito roon. Sumagot ang matanda na kinulam niya ang 4 na aswang. Walang iba kundi yung nahawaan, yung mag-asawa maging yung isang anak nito. Malapit na silang mamatay, iho. Maya-maya lang, merong magbabago at hintayin mo lang. Ilang araw na rin silang naghihirap dahil sa nakakapit na sumpa sa kanilang katawan. Wika ni Mang Diosdado. Hinintay ng binata ang magaganap. Makaraan ng ilang oras, yung tubig sa garapon ay naging kulay itim at bumubula. Nabigla siya sa kanyang nasaksihan. Ang sabi ng albularyo, tuluyan ang napatay ang 4 na aswang. Hindi siya makapaniwala na marunong ang mangkulam ang matanda. Ang patunay dito ay makalipas ang ilang araw, wala nang nabibiktima sa lugar. Hindi man niya nakita ang aktwal na pagkamatay ng mga aswang. Maganda na rin ang kinalabasan ng ginawa ni Mang Diosdado dahil wala nang nandurukot na kagagawan pala ni Karyo, ayon sa albularyo. At dahil sa karunungan ni Mang Diosdado, nanumbalik na ang katahimikan sa lugar. Namuhay na ng maayos ang mga residente nang walang takot sa pagsapit ng dilim. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.